Hello there, beautiful souls. Welcome to another love reading. So, welcome back sa mga palagi nag-abang na mga readings ko. Welcome back sa mga palagi nag-like and comment and sharing my videos. And welcome to my new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And welcome sa mga hindi pa na-subscribe and nandito nanonood ng video na to. If you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So, this is another love reading for the collectives. So, hindi to para sa lahat, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Pwede tong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay, so, let's start. This is you and your person's reading. So, titignan natin what is happening right now. Sa inyo, titignan natin sa isa't isa kung ano yung mga nararamdaman ninyo hanggang sa tignan natin ano yung magiging outcome ng inyong love story or reading. So, what is happening right now? Okay, so, unexpected decision ang nakikita ko dito na pwedeng nangyari. So, I can see here pa naging imbalance yung connection ninyong dalawa. Or this could be na decision to from your person. Siguro gusto niya bumalik sa'yo. Kumbaga, nag-decide siya na bumalik sa'yo. This time, gusto niya na mag-focus. And gusto niya na siguro din na magkaroon ng peaceful sa inyong dalawa, pag-aayos. Gusto niya makipagbalikan sa'yo. And siguro baka nag-offer na to siya ngayon sa'yo ng new beginning. Ikaw lang ata dito yung parang unsureness kung tatanggapin mo ba siya or kung totoo na siya this time. So, let's see. Ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? See? This person, gusto niya talaga na makapag-ayos sa'yo. Yung feeling niya dito na confident siya sa sarili niya, na mag-move forward talaga siya towards with you. Gagawa siya ng action, and pinag-isipan niya to ng mabuti bago niya to ginawa. So, yung feeling niya, gusto niya talaga, yung feeling niya parang konektado pa din kayo sa isa't isa, and feeling niya na gusto niya talagang makipag-ayos sa'yo. Parang feeling niya confident siya na even ikaw, tatanggapin mo siya balik. So, ano na yung nararamdaman mo para sa kanya? Same ba kayo ng nararamdaman? Ganito din ba yung nararamdaman mo? You might be dealing with Cancer or Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Sa part mo, sa totoo lang, hindi mo parang ginusto yung mga nangyari before. Hindi ko lang alam kung ikaw ba yung umalis noon dahil gusto mo na ng changes sa buhay mo. Napagod ka na siguro sa relasyon ninyo. Pero this time parang meron kang feeling that this person, yung willingness ng person na to na bumalik sa'yo, naramdaman mo yun. At also yung pag-o-offer niya sa'yo ng new beginning, naramdaman mo din yun. Na meron kang feeling dito na you're a bit disappointed, pero meron kang feeling dito, there's a chance na baka magkabalikan pa kaming dalawa.
gumugulo lang talaga to sa'yo sa isipan mo dahil nag-move on ka na or nag-move on ka na. So, dumating kasi sa point na hindi talaga kayo nag-usap. So, hindi ka sure kung itong pagbabalik niya is magbibigay ba to ng happiness and fulfillment sa'yo or baka gulo lang din or lessons to learn lang. So, ano ba yung intention niya towards you? Intention ng bumabalik sa'yo. You might be a Cancer, Taurus, Virgo, Aquarius. Or Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Intention niya talaga na mag-offer sa'yo ng love. Ini-stalk ka na nito nung hindi pa siya nag-decide na bumalik sa'yo. Ini-stalk ka na nito kasi inobserbahan niya na. So, salos hindi na siya nakakatulog sa gabi thinking about you na gusto nga pa talaga niya na bumalik sa'yo. Kaya nagplano siya dito. Kaya intentionally niya talaga ginawa tong pagbabalik sa'yo. Planado to. Dahil gusto niya talaga na mag-offer sa'yo ng new beginning. So, plano niya to. And then, yun na nga, siguro nagawa niya na kasi meron ng ata kayong communication nito eh. So, dumating sa point na nag-decide talaga siya na gusto ko nang ayusin yung mga nawasak sa amin dalawa. Gagawin ko to, kaya ginawa niya. Yun yung intention niya talaga. Wala naman siyang ibang intention na masama na babalik siya para lokohin ka. Wala naman ako nakita dito. Ang babalik siya para ayusin talaga ang lahat ng sa inyong dalawa. So, ikaw. Let's see on your part. Okay, not intention, but might be, let's see, sa part mo, kung ano yung iniisip mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo. Ano yung iniisip mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo ngayon ng person mo? Ang iniisip mo talaga dito yung your happiness. Excuse me. At iniisip mo din dito yung maging practical sa mga nangyayari. Hindi ko lang alam kung kayong dalawa is meron kayong responsibility, or pwede to sa married couple, or pwede to sa live-in partner, or matagal na. Kasi yun yung iniisip mo ngayon eh, yung responsibility mo. And this is either your responsibility or yung trabaho mo ba or yung career mo na makapagpatuloy ka sa success ng buhay mo. So parang iniisip mo dito na all you are thinking is your success in life. Kung baka kumakayod ka or naglalakas loob ka dito, or sabihin natin na nag-effort ka para sa success ng buhay mo. And happy ka naman. Yun naman yung iniisip mo dito. Happy ka naman kung nasaan ka. Yet, sa pagbalik ng person na to, hindi ka sure kung tatanggapin mo ba siya, or kung itong person na to ngayon na okay ka na sa buhay mo. Excuse me. Kung papatawarin mo pa ba siya o hindi na. Baka mga pangako niya sa'yo parang mapapako lang din, or baka hahangtong pa kayo sa point na mag-away lang. So parang hindi naman to sabihin na sa part mo is like na hindi ayaw mo na talaga sa kanya. Sa totoo lang, hindi mo pa nakalimutan yung mga nangyari before. At sa pagbabalik niya, sa totoo lang, gumulo talaga to sa isipan mo. Dahil siguro kung may anak kayo nito, iniisip mo yung anak niyo na pwedeng mabuo ulit yung pamilya.
Pero iniisip mo din yung mga pinagdaanan ninyong dalawa. So, ano yung plano ng person mo towards you? Plano ni person towards you. Gusto niya na yung parang to surrender na. Ayaw niya na ng away sa inyo dalawa. Plano niya this time na magkaroon kayo ulit ng happiness and fulfillment dalawa. Alam mo yung pinagsisihan niya talaga yung mga nangyari before. And plano niyang maisay balik yung pagsasama ninyong dalawa. Relationship ninyo or marriage ninyo. Dumating kasi kayo sa point na gumulo talaga to. Gumulo to. Kaya, feeling ko ikaw yung umalis dito noon. Ikaw yung nag-cut off ng pagsasama ninyo. Ikaw yung nakipag-iwalay, in a way. Yeah. So, parang this time around, gusto niya nang ayusin ang lahat. Kasi sa totoo lang, nahirapan siya nung nawala ka. Kaya bumabalik siya sa'yo ngayon, dahil sa gusto niya na ayusin at ang lahat ng to. Yun yung plano niya, na maging happy and fulfilled kayo ulit. So, ikaw, let's see if meron kang any plans. Either sa iyo ba, sa relationship ba na meron kayo. Let's just see. Honestly, on your part, may plano ka talaga dito na magpatuloy sa buhay mo, na mag-move on na. Kasi, yung pinagdaanan mo sa person na to, hindi din madali. Sobrang nahirapan ka din talaga. Nawasak talaga kayo nito. And hindi ka inosente sa mga nangyari. Parang bang kaya nga ikaw yung nag-cut off, ikaw yung nakipaghiwalay. Dahil sa, alam mo kung ano yung kasalanan niya. Hindi ka inosente. Kaya parang on your part, I want to rebuild myself. I want to get my power back this time. Dahil noon, nahirapan talaga ako. So, yun yung plano mo. Yung, kumbaga, ibalik yung sarili mo ulit. Pero, bumalik nga itong person na to. Sa pagbalik ng person na to, biglang hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin ko. Kasi kung ang gagawin mo, kasi iniisip mo dito, kung may anak kayong dalawa, yun yung iniisip mo, yung responsibility. Kaya dumating sa point ngayon na, hindi mo tuloy alam kung ano yung desisyon ng pipiliin mo. Yung mag-proceed towards your goals, mag-proceed na mag-heal. Sorry about that. Mag-proceed na mag-healed or bumalik sa kanya para mabuo kayo ulit. So, let's see about ano yung may tinatago pa ba siya sa'yo? Ano yung lihim niya? Ano yung hindi mo alam na nangyayari sa buhay niya? Lihim niya sa'yo. Honestly, wala naman na. Parang clean na siya this time. Kung meron man, kung ano man yung issue niya before, umalis na siya dito ng emotionally. Hindi na sila nag-uusap, naghiwalay na silang dalawa. So, kaya gusto niya na nga i-save yung relationship ninyo. Dahil sa, or marriage ninyo ba, or pagsasama ninyo. Dahil sa, ito din yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay.
Dahil nagkaroon sa kanya ata ng realization na gusto niya nang isave tong sa inyo. So, nagkaroon sila ng argument, siguro, pagtatalo, dahil sa, na-realize niya na siguro na gusto niyang buuin kayo balik. And, para sa kanya, porsigido siya na gagawin yun. Kaya, siguro naghanap siya ng way, paano sila maghiwalay. Pero, wala na sila nito, yung dahilan ng paghiwalay ninyong dalawa. Parang, sa totoo lang, napa-challenge talaga siya sa sitwasyon. And naisip niya kasi, yung parang nagkaroon talaga sa kanya dito ng awakening na mali yung mga nagawa ko. Tapos may mga pangako pa ako na hindi ko natupad. Hindi lang sa'yo, siguro kung may mga anak kayo, sa mga anak ninyo, sa pamilya na meron kayo, could be. Kasi feeling ko, ito yun meron talagang responsibility sa inyong dalawa. So, pwede din naman to sa wala, okay? Pwede kung saan kayo naka-resonate. Pwedeng may mga pangako lang talaga siya sa'yo na naisip niyang tuparin. Naisip niya na mali yung nagawa niya sa'yo at na-realize siya na mahal ka niya. Mahal ka pa rin niya kaya bumabalik siya. So, ikaw, may lihim ka ba sa kanya? Meron ka bang hindi sinasabi sa kanya? Tignan natin. Sa part mo naman, nung time na nag-heal ka sa relationship ninyo, nung time na you are very disappointed because ikaw yung nag-cut off ng connection ninyo, nung time na yon, merong atang nangako sa'yo or nandiligaw sa'yo, pero parang hindi mo din siya tinuloy. Parang kinut off mo din to kasi hindi ka sure and more on focus ka sa healing process in a way. So parang ayaw mo na, parang sa isip mo na ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng dadagdagan, magulo na yung buhay ko ngayon, kumbaga wag mo na ngayon in a way. Kasi feeling ko during that time, namimiss mo pa talaga to siya. Inaantay mo pa siyang bumalik. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? See? Mahal kita. Mahal pa rin talaga kita. Kaya nga nagplano talaga akong bumalik at ayusin to. Parang alam kong responsibility ko to. Gusto kong mabuo tayo ulit. Gusto kong kumaga mag-build ulit ng connection with you na mapapatatagin pa lalo yung pagsasamang ito. Para sa atin, para sa anak natin. Kasi may father figure talaga dito, may responsibility. So, meron talaga to. Naniniwala pa din ako sa pagmamahalan natin dalawa. Hindi naman ako give up nung naghiwalay tayo. Nag-hold on pa din ako. Kahit pa siguro naisip ko na ikaw nagmo-move on ka na. Pero naniniwala pa din ako sa pagmamahalan natin dalawa. Tumating ako noon sa time na na-confuse ako. Naipit ako sa sitwasyon. Pero hindi ko nalimutan na kasal tayong dalawa. Handa kasal kayong dalawa. Or sabihin na natin na hindi ko, pwede naman to sa marriage, pwede naman hindi. So, hindi ko nakalimutan yung pinag-usapan natin or pangako ko sa'yo. Or could be married na married tayo. Or sabihin natin na yung pangako ko sa'yo na mag-offer ng victory sa'yo. Alam kong sobra kang nasaktan noon.
sa mga nasa ginawa ko. And I'm sorry about that. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nangyari. And inayos ko talaga yung sarili ko. Or hindi ko man sabihin na totally perfect na ako ngayon. Inaayos ko pa din yung sarili ko. Pero feeling ko kaya ko na. Napatunayan sa'yo na kaya ko nang magbago. So, you might also be dealing here with Aries, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. You might be an Aquarius, Libra, Taurus. Aquarius, Leo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano naman yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo masabi-sabi? Okay. Sa totoo lang, hindi na ako sure sa pagbabalik mo. Hindi na ako sure kung magiging maayos ba ba to? Magwo-work ba ba to? Pero kahit ako man, hindi man ako gumive up pa. Nasa point ako na napaisip din ako na give up na ba talaga ako? Mag-move on na ba ako or mag-hold on pa? Kasi sa totoo lang, naniwala din ako sa pagmamahala natin dalawa. Ngayon na bumabalik ka. Ngayon na nag-offer ka sa akin ng new beginning. Gusto ko maglakas loob na samahan kang i-fix itong problem na to. Pero wala pa akong decision. Okay? Total decision dahil natatakot na din akong masaktan muli. Kasi sobra ako nasaktan noon. However, gusto ko mabuo tayo ulit. Gusto ko yung ini-imagine ko na buo tayo at masaya ulit. Kahit pa sabihin natin na ako yung nag-cut off ng connection na to, meron pa ding hope sa akin na isang araw maayos tayo dalawa ulit. Na-miss kita. Na-miss ko yung mga memories natin before. Sobrang napa-challenge ako sa sitwasyon. Na, alam mo yung gusto kong ipaglaban yung pagsasama natin dalawa. Yung pagmamahala natin or yung marriage natin. Gusto ko talagang baguhin ka in a way. Gusto kong yung magbago ka because of us. During that time. But then, hindi ko nakuha. O hindi ko nagawa. Kaya, I cut off na lang talaga. Kumaga, I gave up in a way. Napagod kasi ako. Napagod ako. So, yun. So, ano yung pwedeng mangyari? You might also be a Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. Possible outcome. Wow. Maayos nyo din to. Magkakabalikan din kayo. Magkakaayos din kayo. Ulit. Kasi yung person mo, hindi naman na siya give up dito eh. Gagawa talaga siya. May confidence siya at gagawa siya ng action na magkabalikan kayo ulit. So, there is a possibility na magkakaroon ng changes dito. And there is a possibility na even if siguro sa part mo na hindi mo alam kung tatanggapin mo ba siya or hindi. Even if you test this person, there is a possibility na magkakaroon pa din ng new beginning sa inyo in the future. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.